Sa oras nito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po'y hango sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 16 to 20. At ito'y pinamamagatan ko po na Jesus prepares the disciples for persecution. Okay. Makita po natin dito na si Jesus, gaya ng ating napag-aralan last time, ang sabi ng Panginoon, napakarami ng aanihin at manalangin tayo ng maraming manggagawa upang magamit ng Diyos para sa kanyang ubasan. And tonight, sa oras nito, tayo po'y dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa aklat po ng Matthew mula chapter 10 verse 16. Ang sabi po dito, I am sending you like sheep among wolves. Ang sabi po ng okay. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Be on your guard. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what you say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Purin po ng ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pagbubulay-bulayan sa oras nito. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bagay, Lord, na ginawa niyo sa aming mga buhay at maging sa oras nito, Panginoon, sa aming pag-aaral na yung salita. Lord, samahan niyo kami, gabayan niyo kami, at Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Lord, Holy Spirit, be a real teacher tonight, at patuloy ikaw po ang malayang makakilos sa aming mga buhay. Salamat po, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Sa oras na ito, ang sabi po ng ating pinag-aralan ay ito po pinamagatan ko ng Jesus prepares the disciples for persecution. Why? Ito na yung time na nagpapadala na ng mga manggagawa ang Panginoon upang ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Okay. Dito ang sabi po doon, I am sending you. At praise God dahil karugtong po ng ating pinag-aralan last time bilang tugon na po sa ating theme for this month that I am involved. Involved po tayo sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat po lahat po tayo ay maging involved po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At bilang introduction po ng ating pag-aaralan, ang sabi po doon, the opposition of the Pharisee would be like ravaging wolves. The disciples' only hope would be to look to their shepherd for protection. We may face similar hostility like the disciples. We are not to be sheep-like in our attitude, but sensible and prudent. We are not to be gullible pawns, but neither are we to be deceitful connivers. We must find a balance between wisdom and vulnerability to accomplish God's word. Dito po natin makikita nung time, kaya po nung ipinapadala na ang mga disipulo, yung mga inutusan ng Panginoon, last time na nabanggit po natin na ang 36 pairs na 72 persons, sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. At doon po makikita po natin, bago po sila makabalik, marami pong mga dinaraan po silang mga persecutions. Sabi nga doon, I am sending you out like sheep among the wolves. Kaya po, makikita po natin, ang sabi nga doon,
Ang opposition po ay marami. Ayaw ng demonyo, ayaw ni Satanas na ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. Kaya makikita po natin, isang paalala lang ng Panginoon, isang katangian po dito ng sabi nga doon, be wise. Be wise as a snake, but be gentle as a dove. Ito po yung paalala ng ating Panginoon. Doon sa verse 16 makikita po natin. At ang sabi na po dito, like the disciples, we are not to be sheep-like in our attitude, but sensible and prudent. Pag sinabing sheep, ala lang, papakainin ka lang, susunod-sunuran ka lang kung saan ka dadalhin. But, habang tumatagal, dapat po maging sensible po tayo and prudent. Ang sabi nga doon, we are not to be gullible pawns. Alam niyo yung mga gullible pawns, ito po yung paglarong chess. Makikita po, yung pawns nila yung pain. Ito yung nangunguna sa hanay. Kaya sabi no, we are not to be gullible pawns, but neither are we to be deceitful connivers. Hindi naman, kumbaga, maging wise po tayo. Ang sabi nga doon, we must find a balance between wisdom and vulnerability to accomplish God's works. Yan, makikita po natin. At dito na nga po, nung nandun na sila, later the disciples experienced this hardship. Makita po natin to sa Acts chapter 5 verse 40 at chapter 12 verse 1 to 3. Not only from without. Kapag sinabi ng without, sa government, sa church, sa mga kings, kung sino-sino pa yung nasa pamahalaan. But also, from within. Kapag sinabi ng they experience hardship, persecutions po ang kanilang mga dinaranas. Kaya ang sabi nga doon, not only from without, but also from within. Kapag sinabi natin within, our friends, family. Yan. At ito po'y makikita po natin sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 21. Ang sabi ng Acts 12, 1-3, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. And this happened during the festival of unleavened bread. Yan. Dito na, nag-umpisa na ang mga persecutions. Ito na, makikita po natin si James, ito po pinapapatay ni King Herod. Kaya natutuwa ang mga tao at gusto pa niya na ang iba pang mga disipulo ni Jesus ay ganun din po ang kanilang gagawin. At makita po natin, Matthew chapter 20 verse 21, brothers will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. Wow! Ito na po yung persecutions from within. Within our families, within our friends. Kaya po makikita ho natin, binalaan na ang mga disipulo ng ating Panginoon na habang sila'y humahayo, makakaranas po kayo ng persecutions. Sa ating paglilingkod sa Diyos, dumadanas din po tayo ng mga persecutions po sa buhay natin. Mga trials. At dito po makita ho natin, living for God often brings persecution. Sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pagsunod natin sa Panginoon, kaakibat po dito ay yung mga persecutions po. But, with it comes the opportunity to tell the good news of salvation. Ito na yung napakagandang bagay. Na ito po yung pagdating ng persecution, ito naman yung pagkakataon na maibahagi natin ang magandang balita, ang good news of salvation. In times of persecution, we can be confident. Ang sabi nga doon, because Jesus has overcome the world. Ang sabi nga ni Jesus doon sa John 16 verse 33, I have overcome the world. Kaya tayo kapag sumunod po tayo
ipinagkatiwala natin ang lahat kay Jesus, maging matagumpay din po tayo. Maging overcomer din po tayo. And those who endure to the end will be saved. Matthew chapter 10 verse 22. Kaya makita po natin dito, ang sabi ni Jesus, I have overcome the world. Kaya po, ito po yung ating panghahawakan na despite sa lahat ng mga persecution natin sa buhay, habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, nandun po yung pagsama ng Diyos sa atin. At ang pangako ng Diyos, ang sabi doon sa Matthew 10 verse 22, and those who endure to the end will be saved. Tingnan po natin. You will be hated by everyone because of me. But the one who stands firm to the end will be saved. Matthew chapter 10 verse 22. Purihin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung dumanas man tayo ng napakatinding trials, persecution sa buhay, kapag tayo po yung tutuhanang sumunod, naglilingkod sa Diyos, magalak po tayo. Why? Napakalaki ng ating gantimpala pagdating ng panahon kapag ito'y ating nalalampasan. Okay. Jesus told the disciples that when arrested for preaching the good news, ayun na, tinuturuan na, pinagsabihan na darating ang panahon na kayo po ay huhulihin, ipapakulong, nang dahil sa pangangaral nyo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ni Jesus, they should not worry about what to say in their defense. Why? God's Spirit would speak through them, and this promise was fulfilled in the book of Acts chapter 4, verse 8 to 14. Okay? Ang Diyos na po ang bahalang magbigay ng mga pananalita o in their defense kung ano yung dapat nilang sasabihin sa mga humuhuli sa Kanya. But some mistakenly thinks this means that we don't have to prepare to present the good news because God will take care of everything. Yan nga naman, ano? Ang sabi doon, ang Diyos po ang bahalang mag-provide, magbibigay ng tamang pananalita when arrested. Yan. Kaya dito po, may mga tao din naman po na nagsabi na hindi na kailangan mag-prepare pagsalita. No, hindi po. Ang sabi nga doon, excuse me, Scripture teaches, however, that we are to make carefully prepared, thoughtful statements. In the book of Colossians chapter 4 verse 16, Jesus is telling us not to stop preparing, but to stop worrying. Napakaganda po nito na dapat maintindihan natin. Dahil nung una, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Kapag binabahagi mo ng salita ng Diyos, kapag hinuli kayo, ako ang magbibigay. God's Spirit would speak through them. Okay? Magbibigay ng tamang mga pananalita. Pastor, hindi na pala dapat kami mag-aral. No. Dapat nga, mas lalo tayong mag-aaral. Ayun sabi, we should be prepared. Kasi marami pong gagawin ang Diyos at mayroon din pong ginagawa ang kalaban upang mahadlangan ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Jesus, ulitin ko, is telling us not to stop preparing, but continue reading the Word, preparing kung ano po yung dapat po natin gagawin, but stop worrying. Iyan ang lang na ang nais ng Lord. Huwag kang mag-worry. Huwag kang mangamba, huwag kang matatakot. Ang Diyos po ang bahala po doon. Ang atin lang ay gawin natin yung ipinapagawa ng Diyos at dapat maging handa po ang bawat isa. Acts 4:8-14, basahin lang po natin. Ito na yung sinasabi po natin ng yung time na hinuhuli ang mga disipulo. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called
to account today for an account of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And verse 13, sabi doon, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, wala pong pinag-aralan. They were just an ordinary men. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Okay? But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Nung time na pinagaling nila yung isang lumpo, nung sinabi ni Peter at ni John na wala kaming maibibigay sa iyo kasi nanghingi ng limos to, nanghingi ng tulong. Ang sabi ni Peter John, wala kaming maibigay sa iyo. Ang aming pwedeng ibibigay sa iyo ay si Jesus na nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit karamdaman. Even ang ating mga espiritual na karamdaman. Kaya wala pong magawa ang mga elders of the church during that time. Kaya po, makikita po natin ito. Ang sabi po ng Colossians 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po nito na sa pagsasalita po natin, nandun po yung ating kahandaan. Kaya hindi po pwedeng mag-intay lang po tayo sa sasabihin ng Diyos. Dapat maging handa din po tayo. Be prepared po para sa pagdating ng panahon. Ang sabi nga doon, alam natin kung ano yung dapat po nating gagawin. Okay? Homi oppose us. Dito na po tayo. Ito na yung makikita po natin kung sino-sino po yung nag-o-oppose. Makita natin sa mga binabasa po natin kanina doon sa verse 18 and 19. Whom he oppose us? Number 1, government. 10 verse, ang sabi doon 18 and 19. Ang sabi po doon sa verse 18, and you must stand trial before governors and kings because you are my followers. This will be your opportunity to tell them about me. Yes, to witness to the world. When you are arrested, don't worry about what you say, what to say in your defense, because you will be given the right word at the right time. Sinong umu-oppose? Sinong ayaw na ipahayag ng salita ng Diyos? Yung nasa pamahalaan. Kaya nga, bago sila ipadala, Jesus prepares the disciples for persecution. Sino pa? Religious people. Definitely po during that time. Doon sa verse 17, makita po natin, but be aware, for you will be handed over to the courts and beaten in the synagogues. Hala, makita po natin, ayaw ng mga religious people na mangangaral ng salita ng Diyos. Supposed to be, dapat ipangaral ang salita ng Diyos. At sino pang nag-uupos po sa atin? Minsan po, pamilya po natin. Ang pamilya po natin, sila din po ang unang nagpe-persecute po sa atin. Tingnan po natin sa verse 21. Makikita po natin dito po yan sa verse 21. Sabi po doon, brother will betray brother to death. Father will betray their own children, and children will rise against their parents and cause them to be killed. Ito na yung time na kung saan perilous times na sinasabi po dito. Nagkakagulo na po.
At tandaan po natin, ang sabi po doon, kung may nag-uupos po sa atin sa pangangaral ng salita ng Diyos, unang natural response po natin ay yung takot at pangamba. Fear and worry are the natural response kapag mayroon pong humahadlang, umuupos sa ating ginagawa. And possible pressure includes, number 1, threats. Okay? Ang sabi ng verse 10, chapter 10, verse 26, sabi ng verse 26, but don't be afraid of those who threaten you. Yan. Sabi ni Jesus, don't be afraid to those who threaten you. Kaya, kasama sa pressure ng mga taong nag-o-oppose ay yung threat natin. Pangalawa, physical harm. Yan. Definitely po, during the time, alam mo ba sila ni Pablo, si Pedro, binubugbog po to sila. Publicly. Binubugbog po sila. Ayaw kasi nilang ibahagi ang salita ng Diyos. Ayaw nilang ibahagi si Jesus. Pangatlo, public ridicule. Sa verse 22, makita po natin, ang sabi po ng verse 22 ng Book of Matthew, chapter 10, and everyone will hate you because of your allegiance to me. Yan ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Tandaan ninyo, everyone will hate you because of your allegiance to me. But ito yung pinakamaganda. But those who endure to the end will be saved. Those who endure to the end will be saved. At number 4, na possible pressure po ay rejection by loved ones. Alam ko marami pong nakaka-relate po dito. Marami pong nireject. Kayo ba ay nireject sa inyong pamilya nang dahil sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Hesus? Nang dahil sa naranasan mo ang kapangyarihan, ang pag-ibig, pagmamahal ni Jesus sa atin, pagbabago ng ating buhay, pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, nire-reject tayo ng ating pamilya. Ang sabi ng verse 34 to 37, ang sabi po doon, don't imagine that I came to bring peace to the earth. No, I came to bring a sword. I have come to set a man against his father, and a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in their own household. Verse 37, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your sons or daughters more than me, you are not worthy of being mine. Rejection ng ating mga mahal sa buhay dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Ito po ay ipinaalalahanan na ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo. Mararanasan nyo ang mga bagay na ito. Bahagi doon sa sinasabing, I am sending you as sheep among the wolves. Napakahirap, ano? Kung titingnan ho natin, pupuntahan mo yung mga wolves. Anong klase bang animals ang mga wolves? They are po talagang mga malulupit po yung mga hayop na yun. And God wants us to be a sheep among the wolves. Anong laban ng sheep? Wala. Pero ito ang maganda. Dahil ang sheep po ay hinahawakan, inaalagaan, binabantayan ng shepherd. Sino po ang shepherd po natin? Si Jesus, na mas makapangyarihan sa lahat ng bagay. Okay? And the needed truth, ang sabi nga po doon, kapag tayo ay nandun po yung pressure, ayaw nila na maibahagi yung kailangan, yung katotohanan. Ang sabi pa doon, the truth will be revealed. In verse 26, so do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. Walang tinatago na hindi nabubunyag. Okay? Pangalawang katotohanan, kaya pinalalahanan ni Jesus ang mga disipulo, our soul cannot be harmed
Mga kapatid, kahit na masusugatan, maano man nila yung ating physical, pero tandaan natin, ang ating kaluluwa cannot be harmed. Verse 28, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Ang katotohanan po na ang ating kaluluwa ay kailanman hindi po yan mahaharm. Okay? Dahil iniingatan. Maari, physical natin, but our soul cannot be harmed. Pangatlong katotohanan, God Himself will acknowledge us if we acknowledge Him. Okay? Verse 32 ng chapter 10, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Wow. 10 verse 32, ang sabi, if anyone who acknowledges me publicly here on earth, I will openly acknowledge that person before my Father in heaven. Kaya kung hindi natin ina-acknowledge si Jesus in the midst of persecution, in the midst of trials, at maging sa mga kalagayan po natin, hindi natin ina-acknowledge si Jesus, hindi ka rin niya i-acknowledge pagdating ng panahon na tayo harap sa ating Amang nasa langit. God Himself will acknowledge us if we acknowledge Him. Wala ho tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. And last, God's love can sustain us. Kaya sabi ng verse 31, ang sabi po doon, so don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Kung minahal ng Diyos ang mga sparrows, mas higit tayong mahal ng ating Panginoon. And God's love can sustain us. And that's the needed truth na dapat po nating matutunan. Okay? Bilang pangwakas, ang sabi po doon, Jesus helped His disciples prepare for the rejection many of them would experience by being Christians. Being God's persons will usually create reaction from others who are resisting Him. Kapatid, ano po makikita po natin? Jesus helped His disciple prepare for the rejection. Kaya kung totoo at tunay tayo na tagapagsunod sa ating Panginoon, you will experience rejection. Maaari hindi ka papansinin sa pamilya, sa grupo, dahil hindi ka in sa kanila eh. Iba ang kanilang mundo. Ang mundo nila nandun sa kasiyahan. Okay? Re-reject kanila dahil hindi kanila kabahagi. Okay? But being God's person will usually create reactions from others who are resisting Jesus. Natural po ho yun. Dahil hindi pa nila kilala si Jesus. Kaya ito na yung pagkakataon na ibahagi natin sa kanila. To those people, nakakaalam po natin na napakahirap po natin silang maabot, pero ito po yung mga taong gusto ng Panginoon na aabutin po natin. Sa oras po ito, nakaranas po ba tayo ng mga rejection? Or wala lang tayong pakialam? Or wala na rin tayong panahon na ibahagi ang salita ng Diyos? Lalong-lalo sa panahon natin ngayon. Naging ano na lang po tayo. Parang life as usual. Pero tandaan po natin mga kapatid, itong pagkakataong ito, gaya ng ating tema sa this month, I am involved. I am prepared for eternity. Pagdating ng panahon, ang sabi natin kanina, when we acknowledge Jesus, ibig sabihin, kung in-acknowledge natin si Jesus dun sa mga taong hindi patunay na kilala, God will also acknowledge us.
in heaven. At pagdating ng panahon na tayo haharap sa Diyos, isusulit natin ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Whatever it is, lantad man, tago man, lahat ng ating ginagawa, ito'y ating isusulit pagdating ng panahon. Makikita po natin, when Jesus sent His disciples to preach the gospel, Jesus, helped them prepare for the persecutions. Dapat i-expect na rin po natin maging sa panahong ito na hindi maganda ang magiging sitwasyon. Marami po tayong mararanasan na hostility. Marami po tayong maranasan na hindi magandang bagay. Even pangungutya. Mararanasan po natin yan. But praise God, ang mga bagay nito ay mas lalo pang kumbaga po ay pinaparami ang ating mga kayamanan sa kalangitan pagdating ng panahon na tayo po ay magwi-withdraw sa ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, nadaan po natin bilang mga lingkod ng Diyos, we must be involved in the ministry of God. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataon na mapag-aralan po namin, Lord, ang iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil kami, O Diyos, ay ipiniprepare mo. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na patuloy magkaroon po kami ng discipleship, Panginoon. Ma-disciple po namin ang mga lingkod mo, ang mga tao, Lord, na idinako mo, dinala mo sa iyong ministry, O God. Teach us, Lord, to train them upang maging handa din po sila, Panginoon, ng pagdating ng panahon na sila'y makaranas ng rejection, trials, persecution, habang sila din po, Panginoon, ay nangangaral na yung salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, as Lord, habang po kami ay sumusunod sa inyo. Patuloy, Lord, bigyan nyo kami ng kalakasan, katatagan, upang malampasan po namin ang lahat ng mga problema sa buhay, ang lahat ng aming mga kinakaharap, Lord, mga bagay na inilagay ng kalaban namin para upang sundin namin ang iyong kalooban. Salamat dakilang Diyos. Bless each and every one of us, O Father God. Even, Lord, sa mga ngayon lang nakakarinig na iyong salita. Sa lahat, Lord, na naaabot ng live stream na ito, O Diyos. Patuloy, Lord, i-prepare nyo ang bawat isa. I-prepare nyo ang puso ng bawat isa. Pagpalain mo sila, Panginoon, at patuloy, Lord, tanggapin kanila bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, O God, sa inyo po namin, Lord. Patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.